Greetings mga kapatid mula sa mini bulwagan ng Panginoon. Tayo yung mga nasa ating mga lugar-lugar at nawa ay patuloy tayong nabibiyayaan sa maraming paraan na hindi natin na-imagine nung araw na pwede palang maging biyaya rin ang mga ganitong klase ng pagkakataon. Nawa ay magliwanag sa atin ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kabutihan, at tayo man maging liwanag sa buhay ng mga kasama natin sa bahay at sa mga kapatiran nating nasa iba't ibang lugar sa buong daigdig na ngayon ay magkakasama tayo in spirit. Sabay-sabay tayong pumupuri sa Panginoon at humihingi ng kaliwanagan mula sa Kanya. Ang pag-aaral natin sa araw na ito, pinamagatan nating forsaken, nakalimutan, iniwan. Ganun ba talaga yun? Mark 15:33 to 34. Noong si Jesus ay nakapako sa krus, nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Mula sa tinig ito ni Jesus, nadidinig ng iba, ano ang kahulugan nito? Jesus was asking God why God has forsaken him. Was he really forsaken by God at that moment? Mark 15:35, narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Of course, it was a mistake. A mishearing, a misunderstanding. Fake news, kumbaga, hindi naman si Elias ang tinatawag, kundi yung Ama sa Langit. Mark 15:36. May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat, at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan natin kung darating si Elias kung magliligtas siya sa atin. Yung ganito masipsip na murahin na alam o maasim na alam ay tinitingnan nila na parang tulong doon sa nakapako sa Diyos. Kumbaga magkakaroon ito na effect na hindi siya masyadong makakaramdaw ng sakit. It's an act of kindness. At pagkatapos sa atin natin darating na si Elijah o si Elias. Was it an honest question or a mockery? Hindi natin alam. Pero sa mga ganitong pagkakataon, kung minsan nahihirapan na nga ang kapwa, meron pang manlilibak. Mockers mock, kahit gaano kagrabe ang sitwasyon. At ang dalangin natin, huwag tayong matoksong magpunta sa department na yan, na maging mocker, maging palakantsaw, sa kabila ng hirap na nadadanasan ng marami sa ating kapaligiran. Meron naman na imbes na lamang na mag-bless, imbes na lang na makatulong, manglilibak pa, gagawa pa ng emotional wounds sa kapwa. At hindi natin alam kung this specific person was mocking Jesus, but definitely many people around were mocking him. Nahihirapan na nga, dumudugo na nga, nilalagnat na nga, nakukuha pa nilang libak-libakin. Nawa sa mga panahon ng paghihirap ng kapwa natin, ng sarili natin, yung kabaitan natin ang lumabas, yung kabutihang loob, yung kagandahang loob para magkatulungan tayo sa isa't isa. Mark 15:37 to 38. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang templo kasi may mga section. Meron para sa pangkalahatan, meron para sa mga Gentile sa labas lang, merong pang loob-loob dun sa mga sinasabi nilang holy place, merong most holy place or holy of holies, at iba't ibang rango ng tao ang nakakapasok sa mga lugar na yon. Doon sa pagitan ng holy place at most holy place na tinatawag, merong makapal na kortina na mula taas hanggang baba yun ay nakasara lagi. Sa loob nun, dun sa most holy place or holy of holies, nandun yung mga kung ano-anong mga kasangkapan ng dambana na ina-associate nila sa presensya
ng Diyos. Walang pumapasok sa lugar na yon kundi yung high priest, once a year lang, nagdadala ng mga dugong handog para siya lang ang kumatawan sa lahat ng tao sa paglilinis ng kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng handog na dugo. Itong priest na ito, high priest, pag pumapasok, may mga suot na kampana siya na nakakabit sa kanyang damit. Ang isang paa niya may tali na ang dulo na iiwan doon sa labas. Pagtawid niya sa kortinang ito, hila-hila ng paa niya yung tali at naiiwan na hawak ng iba doon sa kabilang side naman, yung kabilang tali. Kasi ang paniniwala nila, pagka hindi natuwa ang Diyos sa pagpasok niya doon, kahit siya yung high priest, bigla siyang mamamatay. Magagalit sa kanya ang Diyos at mamamatay siya. Kaya wala namang ibang pwedeng pumasok doon, kaya hihilahin siya sa pamamagitan ng tali na nakakabit sa kanyang binti, sa kanyang bukong-bukong. Kaya takot ang umiiral sa kanila pag pumapasok sa lugar na yon. Yung kurtina din na yon, nagsasabing ang Diyos ay dito, ikay hanggang dyan lang, hindi ka pwedeng lumapit, walang pwedeng pumasok, ang Diyos ay galit, ang Diyos ay kailangan laging bigyan ng alay, ang Diyos ay papatayin ka pag pumasok ka doon, at ang Diyos ay malayo. Yun ang image na ibinibigay ng temple, ng kurtina, at ng priest tungkol sa Diyos. Pero syempre, advantageous yun sa priesthood. Kasi sila lang ang pwedeng lumapit doon para humingi ng tawad para sa kasalanan ng mga tao. It makes them very, very important. It makes them a bridge, according to their own beliefs and teachings, between God and people. At yun ang kortinang napilas mula taas hanggang baba nang si Jesus ay malagutan ng hininga. Anong ibig sabihin yan? God had not forsaken nor abandoned Jesus. Tulad ng tanong niya, why have you forsaken me? Ang ibig sabihin na nahati ang kortinang ito at napilas, God was at work. God, in fact, was at teamwork with Jesus. God, through the work He let Jesus do and finish, was breaking down the wall of hostility between God and people as instituted by the temple. Kung paano nalagay yung kurtina na yan dyan, sino nag-imbento ng katuroan na yan, at sino ang nagpairal niyan, is not within our lesson today. Pero ang mahalaga, makita natin na nung araw naman nagdadasal sila Noah, isang tumpok lang ng bato, maglalagay sila ng offering, tapos na, di ba? Wala namang temple, wala namang kurtina, walang priesthood. Yung mga tao, magdadasal lang sa mga sulok-sulok dyan, sa lugar-lugar, pwede na sila makipagnig sa Diyos. Pero pagdaan ng panahon, yung relihiyon ng Israel na-develop, naging more and more complicated. At nung naging napakalakas na ng priesthood sa Jerusalem, under the sponsorship of the monarch, nagkaroon na ng sari-saring kanyang mga katuroan, lumayo na ng lumayo ang paghawak nila sa pananalig tungkol sa Diyos, at ngayon nagkaroon na ng kurtina na nagdi-divide between God and people. Ang tagal din na pinagtiyagaan ng Diyos yung kurtina na yon, sapagkat nami-misrepresent siya. Nagmumukha siyang hindi mabait, hanggang pumatay pagka nainis. Yun ang presentation sa kanya ng relihiyon. Kaya ibinadala ang Panginoong Yesus upang ituwid ang mga baluktot na paniniwalang ito, upang liwanagan ang madilim, itama ang mali. At kaya naman yung priesthood nagalit kay Jesus. Because Jesus was democratizing God. Jesus was praying alone in quiet places, sa tabi ng bundok, sa mga bahay-bahay. Ang sinabi niya sa mga tao na magdasal kayo sa kwarto nyo, manahimik kayo. In other words, hindi sa loob ng temple. So nawawala ng franchise, nawawala ng control yung temple sa religious life ng mga tao ayon nila kay Jesus. At marami pa si Jesus na ibang itinuro na kabaligtaran ng mga itinuturo nila sa kanilang relihiyon. Kaya hindi nila gusto si Jesus. In fact, hated nila si Jesus. At nang si Jesus ay nalagutan ng hininga, hindi siya iniwan ng Diyos. May ginagawa ang Diyos kasabay sa nangyayari sa Kanya. Nilagot din ng Diyos ang hininga ng temple, ng exclusive priesthood, ng exclusive section ng area ng holy place, most holy place. May pang Gentile, may pang babae, may pang lalaking section. Lahat yan ay dinurog ng Panginoon. Kaya God was at work. God did not
neglect Jesus. He let Jesus finish the work that Jesus began. Luke 1:68. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Yan ang ginawa ng Diyos. Pinalaya mula sa kortina, pinalaya mula sa sections, pinalaya mula sa temple at sa priesthood. Romans 3:25. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. In other words, pinilas, hiniwa, ginupit, binuksan ang kortina at ipinasok doon ang dugo ni Jesus na kalalagot-lagot lang ng hininga. Yun ang dugo na higit pa, hindi lang ay katumbas nung dugo na ipinapasok ng high priest once a year. Kaya sabi sa Bible, with just one act, He finished once for all the work of sacrifice for the forgiveness of sins. So sinira yung kurtinang yon, si Jesus mismo ang pumasok at dinala ang kanyang sariling dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. And Paul interprets the meaning of Jesus' death that way. Nasabing gano'n, yang dugo ni Jesus, kaya itinigis, yan ang kapalit ng mga dugo ng hayop na ini-offer ninyo. Pero higit pa dyan, ito'y once for all, hindi kailangang ulit-ulitin. God tore the dividing curtain. God, through the work He let Jesus do and finish, was bringing God and heaven to people. Pinilas niya yung kortina, hindi lang para makapasok ang tao dun sa loob, kundi para ilabas din ng Diyos na kinulong ng priests. Kinulong nila ang Diyos sa loob ng temple nila. Para doon ka sa temple nila pupunta, mag-aalay, mag-ahandog. Sinolo nila ang Diyos. At ayaw yun ng Diyos, kaya pinilas niya ang kortina ng templong ito. Kaya mababalikan natin ang unang ginawa ni Jesus nung pumasok siya sa Jerusalem. Sa tinatawag nating Palm Sunday, nag-aabang ang lahat. Anong gagawin ni Jesus? Makapigil hininga. Dumating siya very dramatic. Nakasakay siya sa asno. Sinulubong siya ng mga tao bilang hari. Nag-declare ba siya ng revolution against Rome? Nagtatag ba siya ng bagong bayan ng Israel? Ng bagong gobyerno? No. Dumiretso siya sa temple. Pinagtataob niya yung mga mesa ng palitan ng pera doon. Pinagpapakawalan niya yung mga ibon at mga hayop na nakakulong doon para i-offer. Pinagtataob niya ang mga mesa, pinalabas niya at itinaboy niya yung mga nagkukomersyo doon, nagtitinda ng mga sari-saring may kinalaman sa relihiyon. Pinaghagupit pa nga niya, pinaghahampas. Yun ang ginawa niya. Tapos umalis na siya. Magtatanong siguro iba, yun lang. Yes, yun lang. Kasi yun lang naman ang talagang gagawin niya doon. Binasag niya yung paniniwala ng mga tao sa sacrifices for the forgiveness of sins. Binasag niya yung komersyo ng relihiyon. Binasag niya yung exclusive franchise ng temple na ang Diyos nakakulong sa loob nila, pupunta ka sa kanila para lumapit ka sa Diyos. In fact, all throughout history, sa pakikipag-compete ng priesthood dyan sa Jerusalem, sa iba't ibang mga independent faith communities all over Israel, sinisira nila yung mga tinatawag na high places, pinagigiba nila yan. It's a constant competition for the people's attendance. At yan ang ginawa ni Jesus nung siya pumasok ng templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda doon. At yan ang ginawa ng Diyos nung pinilas ang kortina. Isa lang ang ginagawa talaga ng Diyos Ama at Diyos Anak. Inilalapit ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. Hebrews 10:19-20. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Kay linaw naman ang Hebrews 10:19-20 na dahil pinilas yung kortina, now we can all access God. And God is released from His little prison invented by the priests. At ngayon malapit na muli ang Diyos at ang tao. Hebrews 2:17. For this reason, He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God,
and that He might make atonement for the sins of the people. Bakit naghirap si Jesus? Bakit hinayaan ng Ama na maghirap si Jesus? Bakit siya nasaktan? Bakit naramdaman niya ang lahat ng dusa at pagkatapos ay nalagutan pa ng hininga? Ito'y upang lalong maging makamahirap si Jesus. Upang lalong maunawa ang nahihirapan. Upang lalong maging maibigin sa mga hindi iniibig ng iba. Upang lalong maging maunawain sa hindi inuunawa at basta-basta hinuhusgahan ng iba. Dumanas si Jesus ng libong sakit to identify with all of us who go through pain, so that He will not only be accommodating and understanding, but He will be fully understanding of our situation. Magtataka tayo, bakit ang anak ng Diyos ay kailangan dumanas ng sobrang hirap? Kasi pas nahirapan ka, if your heart is in the right place, mas babait ka sa kapwa na nahihirapan. Tulad ng sino bang malaki mag-tip sa mga waiter, hindi yung mga waiter din. Pag kumakain sila sa ibang restaurant, malakas sila mag-tip. O yung mga former waiter na naiba na ang kanilang posisyon sa buhay, malakas sila mag-tip. Kasi alam nila kung gaano kahalaga yung tip sa mga waiter. Sino mga kuripot mag-tip? Yung mga mayayaman. Hindi naman lahat. Pero yung mga mayayaman kasi, palibas at hindi sila dumadaan sa hirap. Akala nila yung konting barya, malaking bagay na. Akala nila sobrang bonus na yun. Kaya kung minsan, insensitive sila sa pangangailangan ng mga kinakapos. Kaya mahalaga, mga kapatid, pag dumadanas tayo ng hirap, tulad na yun, may mga hirap at nararanasan, gawin natin ito para maging learning experience. Para pagkatapos nito, mas maunawain tayo sa nahihirapan. Mas mabait tayo. Naranasan ngayong nating ma-quarantine. Naranasan natin na ma-lockdown. Pagkatapos ba niyan, mag-aalaga pa talaga kayo ng mga nakakulong na ibon? Matapos yung maranasan halos makulong? Ngayon naiintindihan nyo lang, nararamdaman ng ibon. Matapos ang mga nangyaring lockdown na ito, mga kapatid, magagawa pa ba natin na mag-alaga ng mga aso na ang liliit ng kanilang bahay, halos hindi sila makaliko? Magagawa pa ba natin magkulong ng sari-saring hayop na wala silang layang kumilos hanggang kamatayan na nila yung kalagayan na yon? Matapos ang lahat ng naranasan natin ngayon sa lockdown, sa quarantine, doon natin mauunawa kung bakit sabi ni Jesus, pagpapalain kayo pag dinadalaw nyo ang mga may sakit, ang mga nasa kulungan, pag dinadalaw ninyo sila. Kasi hindi sila pwedeng lumabas. Kung hindi nyo sila pupuntahan, hindi na kayo magkikita-kita pa. Kaya napakabait ni Jesus sa mga nakakulong. Napakabait ni Jesus sa mga may sakit. Kasi parang kulungan din yun. Parang yung demoniac na nandun sa kuweba, yung libingan, iniiwasan siya ng mga tao, pinandidirihan, kinakatakutan. Sinadya ni Jesus. Kasi ayaw ni Jesus na may nag-iisa. Ayaw ni Jesus na may napupwera, nakukulong. Kaya nawa itong ating mga nararanasan ito, bagamat hindi naman talaga sobrang hirap compared sa nararanasan ng ibang tunay na nakukulong, maging sensitive tayo and understanding of people's situation. Ngayon nakikita natin na kung paano kailangan mo palang may pagkain ka sa bahay, may stock ka sa bahay. Nawa kung tayo may kakayanan, tayo yung mga employer, tayo yung mga kapitalista, magpasweldo naman tayo ng mas malaki. Mag-invento tayo ng profit sharing schemes para yung mga workers natin. Kung nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, may sobrang pera man lang sila na naiipon, na naka-imbak para gamitin nila sa emergency. Hindi yung halos malagot-lagot na yung hininga nila sa daily wage lang, na pagka walang sweldo bukas, gutom na agad bukas agad. Agad-agad. Dapat nating improve ang ating economy para mahango ang maraming mga tao sa hirap, para pag may mga ganitong mga crisis, mas equipped naman yung mga tao to cope, to survive, and up to a point even to find some enjoyment in such a difficult situation. Nawa may lesson sa atin itong pagiging halos ay tayo'y nakalagay lang sa isang lugar at hindi tayo makapag-aalis. Maunawa natin yung mga taong nananabik sa mga mahal nila sa buhay, hindi sila makakita ng pagkakataon magkita-kita. Yung mga OFW, na ang tagal-tagal na nasa barko, nasa abroad,
hindi nila nakakapiling ang kanilang pamilya. O ngayon, nararanasan natin kung sakaling nahiwalay tayo sa ating mga mahal sa buhay o sa ilan sa mga mahal natin. Pero, ano gagawin natin doon? So, huwag na natin masyadong hingan o asahan yung mga OFW. Magtrabaho tayo ng sarili nating kita para hindi natin hingin yung kita nila. Para makauwi na sila agad, natapos na yung pag-abroad nila, makasama nila ang kanilang pamilya. Ang dami-daming pwede natin maging kabaitan sa isa't isa. Kung mag-iisip lang tayo, ibabase natin sa discomfort, sa inconvenience na nararanasan natin sa mga panahong ito. So Jesus had to go through all that because that would make Him a kinder, a more loving Savior and friend. Nawa ganun din ang maging effect sa atin. At tulad ng sinabi natin, hindi pinabayaan ng Ama ang anak. God was at work, in teamwork with Jesus. Matthew 27:51-53. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Kagila-gilalas. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Kagila-gilalas ang nangyari. So God was at work. May mga binuhay siyang mga dating nalibing na at inabangan nilang mabuhay muli si Jesus. At nung mangyari yon, hindi lang si Jesus ang nakakita. Sila man ay pumasok sa lungsod at maraming nakakita. Wala nga lang follow-up report ito sa mga Gospels. Magandang i-explore kung ano ang naging bunga ng appearances nila na ito at kung ano ang kinahantungan nito. Suffering could make one think that God has forsaken them. So thus, separation and isolation, hunger and thirst, pain, physical or emotional pain. But this is only a human impression. Kuminsan dahil sa lungkot, dahil sa takot, minsan dahil sa gutom at uhaw, dahil sa inconvenience, o dahil sa mga sakit na nararamdaman at mga iba't ibang uri ng sakit, naiisip ng iba, wala yata ang Diyos. Iniwala yata ako ng Diyos. Hindi yata tayo nadidinig. Baliwala yata ang ating mga panawagan. Tulad ng nangyari sa Mark 4:38. Nung may bagyo, nasa bangka sila, takot at takot ang mga alagad ni Jesus. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Ganon din yun. Have you forsaken us? You are in another world, in your world of sleep, in your dream world. Tapos kami, hirap na hirap ang loob namin dito. Lulubog na tayo. But then and now, in the story on that water, in the lake, and in the story on the cross, God knows. God cares. God is in control. And God could only be at work, though unseen. Kung minsan natutokso tayo mag-isip kung nadidinig pa tayo ng Diyos, natural kasi hindi siya bingi. Nakikita ba tayo ng Diyos? Yes, because God is all-seeing. Magtiwala tayo. Kasi hindi naman siya isang automatic buton na pag pinindot natin, dapat may service na. Aandar na. God is His own time. And God is always loving us. God always cares. So kung naiinip, nagtatanong, magtiwala, and get preoccupied with many productive, beautiful, godly work. Kung nahihirapan tayo, mag-isip tayo kung paano mapapaginhawa ang hirap ng iba. Kung naiinip tayo, libangin natin ang iba at ang ating mga sarili. Pero huwag tayong magduda, ni isang saglit, na tayo iniwan o kinalimutan. Tulad din ng mga disciples, sabi nila kay Jesus, "Don't you care?" Ang dapat tatanong nila, bakit tayo natatakot ng sobra? Kasama natin itong si Jesus. 1 Peter 5:7, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." Hindi naman masama na nervous, hindi naman masama na magtanong, hindi naman masama na mag-isip. Pero huwag niyong patagalin yan. Sabi nga ni Martin Luther,
You cannot stop birds from flying over your heads, but you can stop them from nesting in your hair. So, hindi mo naman mapipigil na may tumatawid sa iyong isip ng mga, kung minsan ay mga pangamba, minsan ay duda, kung minsan ay panghihina ng loob. Pero patawirin mo lang yun kung patagalid. Palampasin mo agad at ibalik mo ang tuon ng iyong pansin sa Diyos na nagmamahal sa ating lahat, alam ang kanyang ginagawa, at siguradong may ginagawa. Isaiah 12:2. Tunay na ang Diyos ang ating kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. This general declaration of Isaiah is good for all peoples, including us. Hindi naman to particular and unique to the Jews only. Sapagkat siya i-declare ng pananalig sa Diyos, kaya ito'y maaari din natin i-claim at i-declare. Jeremiah 1:8, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pwede rin natin i-claim yan. Kasi it's a very general promise of love and care. Luke 12:7, indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. Pati nga daw bilang ng iyong buhok, kasama na yung mga nalagas kahapon at tumubo kaninang umaga, alam ng Diyos. So, alam niya ang kalagayan, relax. Chill lang. Do what is required in a practical way to keep yourself safe. Do what is godly to help others. And trust God. John 14:27. Peace I leave with you, sabi ni Jesus. My peace I give to you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ano bang ibig sabihin ng the world gives? Paano yun? Kung minsan hindi naman totoo. Pinapangako ka ng peace, pero hindi naman pala talaga totoo. Pero si Jesus, totoo ang kanyang pangako. At hindi bigay bawi. Kaya magtiwala. Paghariin ng kapayapaan sa ating puso. 2 Corinthians 1:3-4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Happiness and joy. Be our speaker. Teach us. Lead us. In the name of your Son, Jesus. Feelings affect health. Yan ay suspetsya ng marami at napatunayan maging ng siyensya, maging ng medisina. Pag nanghihina ang loob, humihina ang katawan, at pag mahina ang loob, mapakahirap gumaling kung may karamdaman. Negative feelings lower or weaken the immune system. It's a scientific fact. Ito'y matagal nang napag-eksperimento at napatunayan ng nasa medisina, nasa mga pagpapagaling at paggamot ng mga may sakit. Yung mga taong malulungkutin, matagal tabla ng gamot, matagal gumaling o ayaw gumaling. Pero yung mga taong masigla, masaya, may pag-asa, nakangiti, may kasiyahan sa kanilang puso, madaling tablan ng anumang ginagawang panggagamot, pagpapalakas sa kanila. Marami ng ganito mga eksperimento at ito ay isa ng tinatanggap na katotohanan sa siyensya. Proverbs 14:30, peace of mind makes the body healthy, but jealousy is like cancer. Pagtahimik, payapa ang loob, lumulusog ang katawan, pero yun daw ikaw ay magselos para ka may cancer. At hindi lang selos, lahat ng negative emotions tulad ng fear or worry, anger, envy, dislike of people or a circumstance, unhappiness, sadness, at lalong-lalo na yung matinding depression. Pagka nagkasakit yung isip, yung puso, sumusunod yung katawan. Pero ang kailangan nating magapi, malupig, negative feelings. Dahil napipili naman kung anong damdamin at nararamdaman ang patatagalin mo sa iyong puso. Pamisa-misan, pabigla-bigla, pabugso-bugso, tayo ay natutuksong magkaroon ng negative feeling, pero nasa iyo na yon para patagalin pa o itaboy na agad-agad. Proverbs 18:14, being cheerful helps when you are sick.
But nothing helps when you give up. Kaya napatunayan din na yung mga taong may matindi, matatag, malakas na religious belief, mas madaling gumaling. Mas madaling tablan ng pagpapagamot at ng mga ginagawa ng mga manggagamot. Dahil may connection talaga ang ating emosyon sa ating kalusugan, mind over matter talaga. Kaya ngayong sobra pang manalig, napapaghihimalaan pa. Nabibreak yung law of science and law of nature sa napakatinding pananalig, napaka-positive feeling, great faith can move mountains. Pero pag nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng lakas ng loob at sigla, bumibigay ka, pinapayagan mong humina ang iyong loob, mahati ang iyong loob, mas dumadali na ikaw ay magapi ng karamdaman. So, ang positive emotion, nagpapalakas ng immune system. Meanwhile, a weakened immune system weakens defense against illness and makes medication and other protocols less effective. Kaya mahirap gamutin ang pasyenteng kontrabida. Pasyenteng ayaw maniwala sa kanyang sariling doktor, ayaw sumunod sa mga itinuturo, hindi naniniwala sa paggagamot sa kanya, kahit tumirahin sa ospital maghapot, magdamag, ilang taon, hindi siya gagaling. Kasi kinukontra ng kanyang katawan, yung dapat sana ay tinatanggap ng kanyang kalooban. Kasi pag kinontra ng kalooban, kinukontra na rin ng katawan. Meron ako isang kilala, nagkaroon siya ng sobrang pagdudugo. Babae ito, na may anak na, may edad na ng konti. Pero dahil sa kanyang religious belief, ayaw niya ng blood transfusion. Pero kailangan siya bigyan ng blood transfusion. Sa katunayan, wala na siyang malay, nawala na ng malay. Pero bago wala ng malay, sinabi niya, ayaw kong magpa-blood transfusion o magpasalin ng dugo. Pero nung nawala na siya ng malay, nagpasya na ang kanyang biyanan na siya ay pasalin na ng dugo para mabuhay. Pero kahit wala na siyang malay, ayaw pumasok ng dugong isinasalin sa kanyang ugat. Ganon kalakas sa kanyang isip. Napigil ng kanyang isip yung physical flow of blood into her veins. Well, needless to say, she died. Pero kasi nagpasya siya na ayaw niya. Malakas ang ating pag-iisip. Kaya pag ikaw nagpasyang, gagaling ako, at tinulungan mo ang sarili mong gumaling, napakalaki ng pag-asa na ikay gagaling nga. Pero yung hindi na ako gagaling, mahina na ako, wala na akong pag-asa, kahit malakas ang katawan mo, hihina. Talagang may kinalaman ang ating emosyon sa ating kalusugan. You are the captain of your soul. Feelings could be controlled, regulated. Feelings could be directed and even engineered. Pwede mong bigyan ng hugis ang iyong nararamdaman. Pwede mong patayin agad ang negative feeling, buhayin ang positive feeling, at pwede mo ring patayin ang positive feeling at ang buhayin mo negative kung anong gugustuhin mo. Dahil tayo nilikha sa wangis ng Diyos, may kapangyarihan ng ating espiritu, may kapangyarihan ng ating isip na may malaking magawa. Ecclesiastes 7:9, keep your temper under control. It is foolish to harbor a grudge. It is foolish to harbor any negative feeling beyond just grudge. Sabi niya, malaking kahangalaan na magtanim ng sama ng loob. Diri mo, nagtanim ka ng sama ng loob. Saan ka nagtanim? Sa puso mo. Saan mo itinanim yung sama ng loob? Sa loob mo. So, nasan yung sama? Nasa loob mo. Dala-dala mo kahit saan. So, it is foolish. May nagawa sa iyong mali ang isang tao, nagtanim ka ng sama ng loob, siya natutulog na mahimbing, ikaw hindi. Wala siyang kamalay-malay na negative pala yung feeling mo, ikaw walang ganang kumain, tumataas ang presyo ng iyong dugo, nasisira ang iyong kalusugan, kasi nagtanim ka ng sama ng loob. Mabuti sana kung sa kanya mo itatanim yun, pero hindi naman sama ng labas yung itatanim mo, sama ng loob. Kaya yung matatampuhin, lagi na lang may hinanakit, laging may reklamo, laging may galit, laging mayroong unhappiness, hinuhukay nyo ang sarili nyong libingan. Sinisira nyo ang inyong sariling katawan.
Pinadidilim nyo ang inyong sariling mundo. Pinapapangit nyo ang inyong sariling buhay. Kaya sabi, keep your temper under control. Keep your negative feelings under control. Ibig sabihin lang noon, kaya mong kontrolin kasi hindi naman sasabihin ng Bible kung hindi mo kayang gawin eh. Yung nagagalit, alam nyo to, kayang-kaya nyong lalo pang galitin ang sarili nyo. Lalo't may kapangyarihan kayo, parang meron kayong kakayanang magalit, lalo kayong magagalit, lalong lalakas ang boses nyo, lalo kayong sisigaw, lalo kayong mananakit, lalo't kaya ng katawan nyo manakit. Ibig sabihin, ikaw din na nagpapalala ng feelings mo. Depende sa kung gaano kalaking lisensya ang ibinibigay mo sa iyong sarili para magalit. Nakikita niyo yung mga walang kapangyarihan, yung walang kaboses-boses, yung walang say sa buhay. Kahit magalit, tinitimpi niya. At dahil tinitimpi niya, hindi na lumalaki. Natitimpi. Kaya yung kapangyarihan, kayamanan, mataas na ranggo, sinasabayan niya ng godliness, godly self-control at humility. Kasi pag nagpadala ka sa iyong yaman, yung kapangyarihan, yung impluensya, lalabas ang pagkahalimaw mo. Ang dapat pinapalabas mo yung pagkaanghel. Kasi nasa iyo pareho yung dalawang yun. Ano ang palalakihin? Ano ang kukonsintihin? Yung init ng ulo? Yung galit? Sabi, kung matalino ka, you will practice self-control. Magtitimpi ka, magpipigil ka. Kasi ang galit na pinalaki, unang-una na magdurusa ang iyong katawan. Pag may nagawa ka pang mali, baka gantihan ka pa nung ginawan mo, lalo ka nagdusa. At di ka man gantihan, nagdusa ka na yung katawan mo, at nagpadusa ka ng ibang tao, di ka ba mananagot sa kalangitan sa ganun? A wise person will control herself or himself, even if he or she had the power for an outburst. Kahit kaya mong sumabog, you can run away with it, makakalusot ka, pero bakit mo gagawin? Masama yun kahit sa sarili mo. So control your feelings. Do not be controlled by it. Pwede mong ipahayag. Gusto mong sumigaw ka sandali sa dingding. Kaharap ka ng dingding, kaharap mo. Sarili mo lang, para mailabas mo lang. Pero huwag nang ilabas sa kapwa mo na maaring gumante o maaring masaktan. Lalala lang ang sitwasyon. Improve your feelings from negative to positive. From doubt to faith. From anger to peace. From hatred to love. From fear to faith. Palaga na na-engineer natin ating feelings. Kaya natin yon kasi tao tayo, hindi tayo hayop. Kaya natin yon kasi binigyan tayo ng Diyos ng wangis niya. Meron tayong kapangyarihan. Do not let bad feelings grow worse or become worst. Negative na yung feelings mo, gawin mo positive. Meron kang ganong kakayanan. And always strive to be happy or happier. Yung pagsaya, desisyon. Pag decided kang sumaya, pasayahin ang sarili mo at pasayahin ang kapwa, magagawa mo yun. Pero pag decided kang hindi ka sasaya, kahit anong gawin ng mundo, hindi ka talaga sasaya. Merong mga tao, pupunta pa lang sa isang social event, sa isang party, decided na silang hindi sila mag-enjoy, hindi sila sasaya. Lahat ng ialok mo, tatanggihan, lahat ng ngiti, sisimangutan, at hindi kikibo. Kasi decided silang hindi sumaya. Merong mga mag-asawa ko minsan decided na hindi sumaya at gawing miserable ang buhay nila mag-asawa. Kitang-kita mo sa behavior. Kaya lagi mag-aaway. Naghahanap lang ng excuse para mang-away. May mga taong decided silang hindi sila sasaya. Pero bakit? When you can decide to be happy. Purpose to be happy. Yung sasabihin mo sa sarili mo, hahanap ako ng ikasisiya at i-enjoyin ko. Hindi ba ang sabi? Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So ask, seek, and knock for loneliness, you will find loneliness because whatever you ask will be given to you. But when you ask, seek, and knock for happiness, you will receive it because those who seek will find. Those who ask will receive, and to those who knock, the door will be opened. The choice is yours.
Happiness makes you smile. Sorrow can crush you. Yang lungkot, nakakadurog ng puso, nakakadurog ng buto, nakakadurog ng laman. Ang kalungkutan ay maituturing na isang uri ng sakit. Dapat gamutin, dapat itaboy, at dapat huwag manghawa. At dapat huwag kang magpahawa sa lungkot ng iba. Ipinagtatanggol natin yung saya kasi napakadali nung pasukin ng lungkot. At kasunod nun, pati ang iyong kalusugan ay magdurusa. Help others improve their feelings. Pag ang mga tao sa iyong paligid ay napasaya mo, edi naliligid ka ng kasiyahan, imbes kalungkutan, makikinabang ka rin. Create a positive environment, especially in your home. May mga bahay na parang impyerno, awayan ng awayan, gulo ng gulo, wala nang ginawa kundi maghanapan ng kasiraan, magbangayan. Dapat gawin mo ang magagawa mo para improvein yung climate doon. Ikaw ang maging agent of peace where there is war, agent of love where there is hatred, agent of understanding where there is trouble and misunderstanding. Then, pagka tinabla ng ginagawa mo yung iba, magiging agent of positive feelings din sila, hanggang lahat ang ino-contribute sa inyong home positive. Pero ang ikino-contribute nyo negative, would you like to live in a home like that? Eh madalas naman wala kang choice, doon ka rin titira. Create a peaceful, positive emotional environment in your workplace. Kaya yung mga mahilig magchismis, manira, manggulo, mga agent yan ng kadiliman. Pinapapangit nila yung magandang environment, pinapalungkot nila ang kapwa, at ang sarili nila sinisira din nila. It is important to help others improve their feelings. Create that kind of positive environment and do not needlessly hurt people and yourself. Huwag saktan ang sarili at huwag ding saktan ang iba. Because sometimes it is needless, but it has become a habit to hurt others. Yung pang-iinsulto ng physical attributes, yung mga biro na naglalait, lalo't hindi naman kayo matalik na magkaibigan, nasasaktan lang pala siya, iwasan natin sa buhay natin yan. Proverbs 15:18, losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments. So pagka merong dapat pagtalunan, may pinagkakaibahan ng opinyon, ang unahin ay manahimik. Pababain ang emotions. Alisin ang mga galit. Palamigin ng ulo. At kung malamig na, tsaka nila mag-usap para ayusin ang dapat ayusin. Pero walang naayos sa mga taong nag-uusap habang mainit ang ulo. Lumalala lang. Mas lumalaki ang damage at pare-pareho lang na nasasaktan at nagdurusa. And very especially, do not take revenge. Pag may nagawang mali, huwag mong gawa ng mali rin kasi pareho na kayong mali. Kanina mali siya, tama ka, pero mamaya pareho na lang kayong mali. At hindi na matitigil ang gawaan ng mali. Sabi nga ng iba, looking good is the best revenge. Meron kayong gustong paghigantihan, magpaganda kayo. Yung ang ganda-ganda mo, habang miserable siya, yun na yung ganti mo. Eh kung pinaganda mo pa siya, natuwa siya sa'yo, di lalong mabuti. Kasi kung meron namang hindi maganda, nakikita mo lagi, hindi magdurusa ka rin. Kaya dapat pinapaganda natin ang kapwa, pinapaganda ang environment, para tayo nakikinabang. Ang tao lumulusog, pag naliligid siya ng magagandang bagay. Ang tenga niya nakakarinig ng musika, magagandang salita, imbes ingay, bangayan, sigawan at murahan, nakakabigay yun ng sakit. Ang mata ng tao dapat nakakita ng ganda, hindi ng kapangitan. Ang ilong niya nakakaamoy ng bango, hindi ng baho. At dapat ang kanyang balat nakakaramdam ng sarap ng sensation, hindi ng hapdi, sakit o sugat. At dapat ang kanyang dila natitikman ay sarap, hindi yung sobrang alat, sobrang pait na hindi masarap sa panlasa. Binigyan tayo ng senses ng Diyos para dagdagan ang appreciation natin sa ganda ng creation. We should feed those senses with positive sensations. It's part of worship. It's part of holiness.
It's part of godliness to surround yourself with beauty, with music, with harmony, with balance, because that will make you healthier. At kung nasakta na, at nakapanakit na, repair hurt feelings. Pag nagawa na, di na mabawi, makipag-ayos. Makipag-asundo. Kung ikaw nasaktan, ipaalam mo para magamot ka niya o para huwag ka na niyang patuloy na saktan pa. Kung ikaw yung nakasakit, humingi ka ng tawad, ayusin mo kung paano ka makakapagbayad-bayad sa naging utang mo doon sa tao para magkaroon ng kapayapaan. Mahirap pumayapa ang puso sa loob kung magulo sa labas. Matthew 18:15, sabi ni Jesus, if one of my followers sins against you, go and point out what was wrong. But do it in private, just between the two of you. Sabi, pagka meron akong tagasunod na nakagawa ng mali sa inyo, nasaktan kayo, sabihin nyo sa kanya. Malay nyo, hindi niya alam. Para malaman niya, huwag na niyang ituloy pa. O malay nyo, alam niya, pero akala niya hindi kayo nasasaktan. So malaman niya nasaktan kayo para huwag na rin niya ituloy. O alam niyang ginawa niya at alam niya sinasaktan niya kayo, pero ipaalam niyo hindi niya dapat ituloy yon. Kasi hindi makakabuti para sa inyo na pareho. Sa ganun, kailangan sabihin nyo. Pero kung may nagkamali sa inyo, na-offend kayo, siya ang sabihan nyo. Huwag niyong ipagsabi sa iba. Yung may mali ang kausapin mo, tahimik lang, pribado, kayong dalawa lang, sarilinan, para wag nang lumaki ang gulo. Lumiit ang sugat at gumaling. Ngayon, kung may nagawang mali sa iyo itong si Kumare, ipamamalita mo sa mga taong iba, di dadami ang magchichismis, dadami mag-uusap, malalaman ni Kumare, lalo siya magagalit, hindi mo na-solve. Dapat pag may problema ka sa isang tao, siya ang kausapin mo privately. Kasi pag may ibang nakikinig, baka kahit mali siya, hindi niya tanggapin dahil sa pride niya. Baka imbes mag-sorry, lalo ka pang awayan dahil may nanonood, nagpapasikat siya. So, spare her feelings, spare his pride, kausapin mo privately. Kung ang gusto mo ay magkaayos. Pero kung may nagawa sa iyong mali ang isang tao at sa iba mo ipinamamalita, hindi ka ayusan ang gusto mo. Gusto mong magkaroon ng mga kakampi, dahil gusto mong magkaroon ng gera, gusto mong marami kang nasa side mo. Kaya, pinapresent mo ang sarili mo na kawawa, na siya ay hindi mabuti, na ikay mabuti, para kaawaan ka at kumampi sa'yo. Ang ibig sabihin lang nun, ang gusto mo gera. Yun lang naman gusto ng gera, ang may gusto ng kakampi. Pero kung tunay na gusto mong kapayapaan, hindi mo kailangan ng kakampi. Kausapin mo yung nakagawa ng mali at kayong dalawa ang mag-ayos. Minimize damage. Pag may damage na, ang dapat na lang natin gawin, paliitin, maliitin, at gamutin ang damage. Huwag nang palakihin pa. Kaya yung mga chismosa, may nalaman na hindi na dapat na malaman ng iba, ipapamalita pa, that is evil. Pag may nagdadala sa inyo ng chismis, sabihin nyo, alam mo, ginagawa mo, that is evil. Pero huwag naman sasabihin, hoy, Satan, get away from me. Kasi hindi naman siya si Satan. May ginagawa lang siyang satanic sa moment na yon. Baka napagdidiliman ng isip. Dapat pag may chismosa, tuwing lalapit sa inyo, sabihin nyo, lumayo ka sa akin. Pero hindi, ano pa? Dahil gustong-gusto mo. Dahil sabi sa Bible, malinamnam daw talaga at katakam-takam ang chismis. Pero alam mo na yon, pagka nalilinam naman ka, natatakaman at nasasarapan, you know also that something's wrong with you. Dapat na o-offend ka sa chismis kahit totoo. At hindi mo na ipamamalita pa. Kasi gugulo, lalo sa workplace, sa mga magkakamag-anak, sa mga magkakapitbahay. Kaya ang pangit-pangit ng environment na ginagalawan natin dahil sa chismis. Pag may nagkamali, ano pang gagawin mo? Nagkamali na, kahit sisihin mo yan, gilitan mo yan, liigan mo, tantarin mo, hindi na pwedeng maitama yung mali niya. So, forgive others. Ang marunong magpatawad, yun lang ang matiwasay. Yun lang ang payapa. Yun lang ang malusog ang damdamin. Kasi, mapagpatawad ka mat hindi, ang daming gagawin ng tao na mali. Pero kung mapagpatawad ka, minimize lang ang negative effect on you. Pero pag dinamdam mo, nagtanim ka man ng sama ng loob, gumanti ka,
lalo mong pinapasama ang iyong kalagayan. So forgive others and get forgiven. Lalo yung may mga sakit, dinala mo na sa lahat ng doktor, lahat ng ospital, hindi pa malaman kung ano yung sakit, kadalasan sa damdamin. Depressed lang pala, galit lang pala, namumuhi lang pala, nagsiselos lang, naiinggit lang pala. Kaya kung ano-anong sakit ang lumalabas sa katawan, ayaw lumabas sa test. Kasi hindi naman natetest ng mga laboratorio yung damdamin. Hindi nakikita sa x-ray yan. Kahit i-CT scan ka, hindi nakikita yung damdamin. Kaya sabi, ano kaya sakit nito? Ba't di natin malaman? Damdamin yun. Kaya mahalaga na malusog ang ating damdamin. At huwag manghusga ng kapwa. Kasi pag nanguhusga ka, ang tendency mo, magalit. Mali siya. Tama ako. Therefore, magagalit ako sa kanya. Unawain natin ang mga tao, ang mga ginagawa nila may dahilan. May pinanggagalingan sila kung bakit sila nagkakaganon. Luke 6:37-38. Jesus said, don't judge others, and God won't judge you. Don't be hard on others, and God won't be hard on you. Forgive others, and God will forgive you. Napakalinaw dito na kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, yun ang gagawin sa iyo ng Diyos. So ang taong banal, nagpapatawad para patawarin siya ng Diyos. At kung di man siya banal, pero matalino lang siya, magpapatawad din siya kasi patatawarin din siya ng Diyos. So be holy and godly, but if you cannot always be holy and godly, at least be wise. What you give to the universe gives back to you. If you give rubbish and trash to the universe, that's what the universe will give you. Pag ginagawan mo ng masama ang paligid, yun ang gaganti sa iyo ng kabaligiran. Pero pag ginagawan mo ng mabuti, yun din ang igaganti sa iyo. Kasi may Diyos. There is God who is just. There is God who is all-knowing, who knows everything that's going on. Kaya ano man ang inuutang mo sa mundo, sisingilin sa iyo ng mundo. Ano man ang ibinibigay mo sa mundo, susuklian ka ng mundo. If you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. Kung paano mo itrato ang iba, ganon ka itatrato ng kalangitan. Kaya ganoon din sa pagbibigay. Sabi ko, magbibigay ka rin lang, damihan mo na, siksik, liglig, umaapaw, kasi yung ibinibigay mo, yun din ang ibabalik sa'yo. So, dapat godly ka, kaya ka mapagbigay. At kung hindi ka man godly, matalino ka man lang. Kasi yung itinatanim, inaani. When you give to the universe gives back to you in greater amounts. So, feel good towards your health, your wellness, and your healing. Gano'n sa ating karami ang mga laging may nararamdamang sakit ng ulo, sakit ng likod, sakit ng dibdib, na hindi na maipaliwanag ng siyensya at medisina. Baka naman negative feelings lang yan. Gano'n sa atin na hindi mapagkatulog. Yung iba naman, ayaw nang gumising pag nakatulog. Kabaligtaran. May emotional problem din yon. Lahat ng hindi balanced, hindi correct, meron yan emotional and spiritual equivalent. Dapat balance tayo. Panginoon, siyasatin niyo po kami. Sa bawat isang narito, kayong nakakaalam ng kalusugan. Kayong nakakaalam ng emosyon. Kayong nakakaalam ng laman ng aming puso, kung ito may pasalamat o reklamo. Ito ba ay pagmamahal o pagkamuhi? Ito ba ay galit? Ito ba ay kapayapaan o kaguluhan? You know what's in our hearts. Ang dalangin namin sa sandaling ito, Panginoon, patawarin mo kami kung sinisira namin aming sariling puso at katawan at kalusugan dahil sa negative emotion na iniimbento namin o pinapayagang dumapo at magtagal sa aming puso.
Sa sandaling ito mga kapatid, sa presensya ng Diyos na narito ngayon sa ating kalagitnaan, ilapit natin ang ating emosyon. Sino man ang magagalitin, tampuhin, madaling mainis, mahilig maghiganti, mahilig magtanim ng sama ng loob, may kinikimkim na mga galit, panibugho, inggit o selos, isuko natin lahat sa Panginoon. Hayaan natin ang pagsusuko natin ng mga bagay na ito ay maging dahilan ng paglusog ng ating katawan, ng ating isip, at pagsaya ng ating buhay. Spend some time with the Lord in silence. Pasiyasat sa Espiritong Banal kung ang puso natin ay sisidlan ng mga negative feelings. Anger and all negative feelings are like acid. They destroy its container. And the container is our heart. Dear Lord, forgive us kung nagiging pabaya kami sa pag-aalaga ng aming kalusugan dahil pinapayagan namin pamugaran kami ng negative feelings, takot, at kung ano-ano pa. Be alone with the Lord in some moments, pasiyasat, ihingi ng tawad at magpalinis sa ganitong mga negative feelings.